The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. A young man approached Jesus and said, "Teacher, what good must I do to gain eternal life?" And he answered him, "Why do you ask me about the good? There is only one who is good. If you wish to enter into life, keep the commandments." And he asked him, "Which ones?" And Jesus replied, "You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself." And the young man said to him, "All of this I have observed. What do I still lack?" And Jesus said to him, "If you wish to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then follow me." When the young man heard this statement, he went away sad, for he had many possessions. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maganda ang tanong ng binatilyo na nakaharap ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Yung kanyang tanong ay, "What do I still lack?" Ano pa ba ang kulang? Pwede ding, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkulang? Yung tanong na to, kung sinasabi ng mga taong nakaranas ng yung pagkabigo, yung hindi nila nakuha yung gusto nila. Halimbawa, nanay o tatay, binigay ng lahat para sa kanilang anak, para makatapos sa pag-aaral. Lahat ng sakripisyo, lahat ng tiyaga, binigay na. Pero kailangan anak, hindi nakatapos. Nagloko. May maginawang kabalbalan. Pag minsan, sabihin ng mama, saan pa ba kami nagkulang? O halimbawa, isang tao, binigay ng lahat-lahat sa kanyang minamahal. Lahat-lahat binigay sa kanyang minamahal. Tapos, iniwan siya. Masabay ng pagtulunang lang, sabihin niya, saan pa ba ako nagkulang? O kumisan tayo, may mga plano sa buhay, may mga pangarap, may mga ambisyon. Ginawa na rin natin ng lahat. Pagsisikap, tiyaga, sakripisyo, pero parang hindi natin maabot-abot ang ating pangarap. Parang ang ilap-ilap ng tagumpay sa atin. So nasasabi natin, ano pa bang kulang? Saan ba ako nagkulang? Magandang tanong na to kasi sa simula, maaaring may halong paninisi. Pero paglaliman pa yung tanong, saan ba ako nagkulang? You will focus on yourself, your inner self. You'll be more inward-looking and more introspective and reflective. Yung bang saan ba ko talaga nagkulang? Kulang pa ba yung pagsisikap ko? Kulang pa ba yung tiyaga ko? Kulang pa ba yung pagmamahal ko? Kulang pa ba yung sakripisyo ko? Maaaring masabi mo, baka kulang ako sa pagdadasal. Baka kulang yung aking pananampalataya. Baka kulang ang aking tiwala sa Diyos. Kulang pang aking pagdadasal. Kasi, yung pagdadasal kasi, hindi yun nahulugan na makuha mo lang yung gusto mo, yung makamtan mo yung kung anong nais mo. Hindi yung dasal eh. Yung dasal, yung hindi kung masunod kung anong gusto natin, pero masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya tuloy tayo parang nagtatampong isa't naninisi, ano pa bang kulang sa akin? Ay kulang ka nga sa pagdadasal para makita mo kung anong kalooban ng Diyos para sa iyo. Kalooban ng Diyos, hindi lang naman lagi bibigay kung anong gusto mo eh. So magkakaroon ka ng kababaan ng kalooban. Para sabihin, hindi ang gusto ko, ngunit kung ano ang gusto ng Diyos ang siyang masunod. Kung isa niya yung gusto natin, halimbawa, gusto mong gumaling sa sakit mo,
ay hindi ka gumagaling. Isang gusto mong mawala yung problema sa pamilya, ay naran pa rin yung problema. Isang gusto mong makapasa, kakita ng trabaho, makaangat sa buhay, ay hindi yun nangyayari. Yan yung gusto mo sana, pero iba yung gusto ng Diyos eh. Katuloy yung tanong, saan ba ako nang kulang? Hindi yun eh. Ano pa ang kulang sa akin? At makita mo, kulang pa ako ng pananampalataya. Kulang pang aking pagdadasal. Kaya magandang tanong na yan eh. Ano pa ang kulang? O saan pa ako nagkulang? Kasi, maaari mo itanong din to, hindi lang kapag ka nakaranas ka ng pagkabigo, yung hindi naibigay yung gusto mo. Maaari mo rin tanongin to, kapag ka nagtagumpay ka, kapag ka nakuha yung gusto mo, halimbawa, gumaling ka sa sakit mo, nakapasa ka, may trabaho ka na, nawala yung problema ninyo, naging masaya ka na, baka makalimot kang tanungin din to, ano pa ba? Ano pa ba ang kulang? Ano pa ang kulang? Kasi baka nalimutan mo ring pasalamatan ng mga daong dapat pasalamatan. Baka nakalimutan mo pasalamatan ng mga taong tumulong sa iyo. Baka nakalimutan mo pasalamatan ng doktor na gumamot sa iyo. Baka nakalimutan mo pasalamatan ng taong nagturo sa iyo. Baka nakalimutan mong pasalamatan ng mga taong nagtiwala sa iyo. So magandang tanong yan, ano pa ang kulang? Kasi eto kahit sa tagumpay o sa kabiguan, kahit sa sakit o sa kalusugan, kahit sa saya o sa kalungkutan, itanong natin lagi ito, ano pa ang kulang? Baka may nalimutan ako. At diyan lilitaw kung gaano kalalim ang ating pananampalataya. Diyan lilitaw kung anong uri ng Kristiyano tayo. Ano pa ang kulang sa akin? Si doon makita, ang katotohanan na kapag ka nasayo na ang Diyos, wala nang kulang sa iyo. Maramdaman lang natin pag may kulang sa atin, sa gitna ng ating tagumpay o ng ating kabiguan, kapag kawala ang Diyos. Sa ating kabiguan, pag wala ang Diyos, sometimes we grow desperate and hopeless. Sa ating tagumpay, pag wala ang Diyos, pag nalimutan natin, we become proud and ungrateful. Kaya mahalaga, lagi nating itanong, ano pa ang kulang sa akin? Baka kulang pa ako ng pagmamahal, baka kulang pa yung pagmamahal na binibigay ko sa pamilya ko. Baka kulang pa yung pagsisikap ko sa aking trabaho. Baka kulang pa yung kababaan ng loob ko na pinapakita ko sa makasamahan ko. At natin parang laging may kulang. Pero kapag ka nakamtan natin ang Diyos sa ating buhay, maramdaman natin na payapa na tayo. Sabi ni San Agustin, our hearts are restless until they rest in you. Parang laging may kulang sa atin kapag ka hindi natin nasumpungan ng Diyos. Kaya nga ba't pagka nakamtan natin ang Diyos sa ating buhay, with God, nothing is lacking. Pag natagpuan kita, Panginoon, wala nang kulang sa akin. I have you, Lord. I have everything. There is nothing more that is lacking.